Paano kung ang isang pag-ibig ay minsan lang naglaho? Pero paano kung ang tadhana na mismo ang nagpapabalik nito? Inihahandog ng Drama Radyo Present, Panunumbalik ng Pag-ibig. Sulat direksyon by James Calungo. Ako nga pala si Dave na nag-aaral sa Montol National High School. Meron akong isang kaibigan, itawag na lang natin siya sa pangalang Catherine. Siya ay magandang dalaga, makinis at napakaganda niya kapag siya ay ngumiti. Siya ay classmate ko at matalik kong kaibigan. Pero kaibigan lang ba? Or kaibigan? Ako ay nag-iisang anak ni Rika dahil simula nung namatay ang aking papa, si mama na lang ang nag-aaruga sa akin. At ito nga, simulan na natin ang aming story. Aalis na ako, baka malit pa ako sa aking first subject. Ang bigat naman ang dala kong bag. Bahala na, pagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. Hala, si Catherine ba yun? Tawagin ko nga. Huy! Catherine! Kat! Wait lang! Hintayin mo ako. Oy Dave, ikaw pala. Anyari sa'yo? Bakit parang hinahabol ka ng aso at hinihingal ka pa ngayon? Bata pa lang kami ni Dave, siya na talaga ang lagi kong nakakasama mula pagpunta sa paaralan hanggang pag-uwi. Noong nagkaedad ako ng 18, tinanong ko ang aking mga magulang kung pwede na ba akong magkaroon ng boyfriend. Pero kahit nasa hustong gulang na ako, di pa rin pumapayag si mama at papa. Ang pangalan ng aking mga magulang ay sina Ryan at Jessamy. Napakahigpit nila sa akin kaya nagdadasal na lang ako na sana magbago ang kanilang mga ugali pagdating sa akin. Heto na nga, lihim kong inibig si Dave. Kahit lagi kaming magkakasama, di ko sinasabi yung nararamdaman ko, baka may iba siyang gusto. Catherine, mamaya pagkatapos ng klase, gala tayo. Kung okay lang sa'yo. Ano, G? Sige Dave, pag di ako busy. Sana nga di ako busy dahil gusto ko rin makasama ka. Ha? Makasama? Ayos ah. Sige, gusto ko yan. Ba't parang kinikilig ako? Sige, pasok na tayo. Hey, 1 minute na lang. Time na. Catherine, ano, G? Sige ba? Oh, andito na tayo. Anong gusto mong kainin? Huwag ka lang, ako na magbayan. Sure ka? Sige. Dave, may ipagtatapat sana ako sa'yo. Ay, wag na lang. Ano yun? Ano yung gusto mong ipagtatapat? Sabihin mo na, huwag kang mahiya. Ano ka ba? Ako lang naman to. Catherine, may sasabihin din ako sa'yo. Kat, gusto kita. Seryoso ka ba, Dave? Ha? Pero ano, di mo rin ako gusto. Ano, sabihin mo. Dave, gusto rin kita. Matagal na. So, payag ka, ligawan kita. Ikaw bahala, di mo naman kailangan maligaw. You mean, okay lang sa'yo? Na yun na? Kat, seryoso ako. I love you. Simula nung magkaibigan pa lang tayo, di na kaibigan yung turing ko sa'yo. Kung payag kang maging akin ka. Kat, Catherine, will you be my girlfriend? I love you too, Dave. Oh anak, andito ka na pala. Ba't ang saya natin dyan? Anong meron? Wala to ma. Ano lang to? Ano nga yan? Sabihin mo na. Nag-date na naman kayo ng kaibigan mo? Oo ma. At kami na nga. Basta, wag mo lang siyang lukuhin para hindi siya masaktan.
Baka wala pa sila mama at papa. Napakatahimik kasi ng bahay. Ay, kumakain pala sila. Ma, pa, mano po. O anak, ba't hindi nakasimangot mukha mo? At parang ang saya-saya ah. Naka-perfect ka ba sa mga quizzes mo? Di pa, wala to. O anak, kumain ka na. Pagkatapos mong kumain, maglaba ka pa. Kasi may gagawin pa kami tungkol sa trabaho namin. Ma, pa, may sasabihin sana ako sa inyo. Sana huwag kayong magalit sa akin. Ma, pa, kami na ni Dave. Ano anak? Di pwede yan. Gusto pa namin ng mama mo na makapagtapos ka sa pag-aaral. Di magandang desisyon yan, anak. Dahil dyan, pagdesisyonan namin ng papa mo na ilipat ka sa ibang paaralan. Pero ma, di ako lilipat ng paaralan. Anak, ito ang ikabubuti mo. Ginagawa namin ito para sa kapakanan mo. Ika'y dumating na parang ihip ng hangin. Ako'y nakahinga dahil sa'yo. May nag-text sa cellphone ko. Sino kaya nag-text sa akin? Hala, message ni Catherine to ah. Basahin ko nga. Magkita tayo ngayon, may sasabihin ako. Pumunta ka ngayon sa lagi nating pinupuntahan. Baka importante yung sasabihin niya. Kailangan ko nang pumunta. Sa puso ko, kung ito'y pag-ibig nga. Oh, nandito na ako. Oh, Kat. Catherine. Anyari? Ba't pinapunta mo ako rito? Dave, ililipat nila ako ng ibang paaralan dahil sinabi ko kina mama at papa na meron na akong boyfriend. So, paano ako? Magkakalayo tayo? Kailan ka alis? Ba't mo ko iiwan, Catherine? Bukas, di ko alam kung saan ako pupunta. Kaya ngayon, magpapaalam na lang ako sa'yo. Paalam, Dave. Wala akong magagawa. Hindi ko hawak desisyon ng mga magulang mo. Kaya, kailangan ko itong tanggapin. Catherine, ay papangako mo ba sa akin na magkikita pa tayo pagkatapos nating graduate? Ha? Hihintayin kita. Pangako yan. Kat, pangako mo naman sa akin yun, oh. Na mabalikan mo ako. Dave, mahal kita, pero di ko mapapangako kung kailan ako babalik. Sige na, paalam. Naglalakad ako papalayo kay Dave, pero di ko alam kung ano ang gagawin ko pagkatapos kong iwanan siya ng biglaan. Sa aking tabi, lahat kayang harapin. Kung dito ka lang, ang buong lakas ay ibibigay ko kahit masaktan. Ika'y pupuntahan kahit saan ka man. Kung kailangan mo ako, aking mahal. Lumipas ang ilang buwan at taon, tuluyan na nga naghiwalay sina Catherine at Dave hanggang sa sila ay nakapag-graduate at tuluyan na rin nilang kinalimutan ang isa't isa. Ang bilis lang ng panahon. Kung kailan high school pa ako, kala ko di ako makagraduate. Bukas na pala graduation ko. Kamusta na kaya si Catherine? 3 taon ko na siyang di nakontak. Sana babalikan pa niya ako. Ako pa kaya? Or may iba na? Di bali na nga, asikasuhin ko muna tong mga gawain ko para bukas. Excited ako. Bukas na pala yung graduation ko. Sana payagan ako nila mama na makauwi sa Pilipinas. Andito nga pala ako ngayon sa Amerika. Dito kasi nila ako pinaaral. Di ko alam kung may babalikan pa ba ako, baka may asawa na si Dave. Kailangan ko na talaga siyang kalimutan. Ma, ayos na ba yung mga gamit ko? Alis na tayo, baka mahuli pa tayo. Baka nagsisimula na sila, ma. Tara na, ma. Sige anak, tayo na. Alis na tayo. Ila ko muna tong pinto. Baka may aso na makapasok.
Ang saya-saya ko, graduate na ako. Ma, promise ko sa iyo ma, maghanap ako ng trabaho para tumigil ka na kakatrabaho. Hayaan mong babawi ako sa iyo ma. Ma, pa, di ba tapos na ako sa pag-aaral? Pwede na ba akong bumalik sa Pilipinas? Anak, mas nakabubuti sa'yo kung dito ka na lang maghanap ng trabaho. Total, may marami naman akong kilala na pwede kang matulungan. Anak, dahil graduate ka na at makakapagtrabaho ka na, di ba? Baka pwede bigyan mo na kami ng apo ng papa mo. Ma, pa, di pa ako ready sa mga bagay na ganyan. Tsaka na yan pag ready na ako. Anak, may kilala ako na pwede mong asawahin. Mayaman yun at pwede ka na di magtrabaho. Sa wakas, nakapagtrabaho na rin ako. Makakatulong na ako kay mama. Simula ngayon, sarili ko muna at pamilyang unahin ko. Total, free time ko naman ngayon. Mag-FB muna ako. Kaninong post to? Di ba mama ni Catherine to? Basahin ko nga. Sa wakas, ikakasal ng aking anak. Ikakasal na si Catherine? Dito ka lang sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig na takot ay di naman. Magpitong taon na pala ako dito sa aking trabaho at malapit na rin ako maging manager. Papatuloy ko lang itong ginagawa ko. Sino ang babae na yun? Ba't familiar sa akin? Baka nag-apply lang. Time na pala. Alis na ako. Ay, sorry. Sorry. Okay ka lang? Catherine, ikaw ba yan? Dave, ikaw nga. Ba't mo ko niyakap? I can't remember when you Dave, kumusta ka na? Pwede ba tayong lumabas? Libre ko na para na rin makapag-usap tayo. anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything. So, bakit ka nakarating dito? Nakakapagtaka lang. Nandito ka lang pala sa Pilipinas. Akala ko wala ka dito. Dave, ang totoo, nasa Amerika ako at tumakas lang ako kina mama at papa dahil ayaw kong ipakasal sa lalaking di ko naman kilala. Kumusta ka na? Catherine, ang totoo, may dinadala akong sakit, cancer, stage 4. Habang kaya ko pa, hindi ako hihingi ng tulong ng iba. Kailangan ko pang buhayin si mama eh. Matanda na si mama kaya ako na lang ang nagtatrabaho. Ganun ba? Dave, pwede ba natin ibalik ang naabot natin na pagmamahalan? Oo naman. Magsimula tayo ulit. I can't remember what I used to do. Sa pagkikita ni Catherine at Dave, tuluyan nilang kinalimutan ang kanilang nakaraan at muli nilang napanumbalik ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa at silang dalawa ay nagsimula muli at bumuo ng pamilya. Mag-iilang buwan na at malapit na akong manganak. Lumaki na rin yung tiyan ko. Sana malusog tong magiging anak namin ni Dave. Sana maging okay na tong asawa ko dahil palala ng palala yung sakit niya. Mahal, dalhin mo nga ako sa ospital. Parang nanghihina ako, di kaya ng katawan ko. Ano nangyari sa'yo? Glad to be with you through the years. It's better every day. Kumusta na yung asawa ko? Miss, sana huwag kang masaktan. Di namin alam kung ano ang mangyayari sa asawa mo. Kung maliligtas ba natin siya dahil malala na ang kanyang sakit. Excuse mo na, miss, dahil paparating na ang doktor at para matulungan namin ang asawa mo. Dave, lumaban ka. Di ko kakayanin kung mawawala ka. Lalo na yung magiging anak natin. Nurse, kumusta na yung asawa ko? Miss, sorry pero hindi namin niligtas ang buhay ng asawa mo. Dave! Di ko alam paano ako magsisimula ulit. I've learned what life's about by loving you.